The views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, or the network. This podcast episode is brought to you by Montesa Medical Group Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe, and worry-free. Hey, what's up? Welcome to Bloomer Babe Podcast. This is your host, Katie. Welcome to the podcast about my life, current news, lifestyle, millennial struggles, and anything under the sun. So if that sounds like your jam, please stick around. So, babes, today I have a guest with me. He's also a podcaster. Actually, nakilala ko siya sa network with, ano ba to? The original podcast and sorry? Pinoy Memeology. Ayun, Pinoy Memeology. I'm sorry na. Sige na, papakilala ko na yung guest ko. Highlight. Hello. Ka naman sa aking mga listeners. Hello, mga bloomer. Ano tawag niyo? Bloomer babes. Yes. Okay. Hello mga babes. Ako pala si Linus, isa ang host ng Gagi Podcast. Yun. Gagi ba ako? Malamang. Here at Montesa Medical Group, we've got an innovative approaches for your physical look. Montesa Medical Group, results are safe, effective, and worry-free. Enjoy a quiet luxury, a timeless beauty. Here at Montesa. Kwento mo naman kami kung paano nag-start or ano yung target audience mo pala sa So, Gagi ang pinag-uusapan ko lagi sa Gagi Podcast, anything under the sun. Tapos nag-start siya. Actually, pang-5 ko na siyang podcast. Ano yung podcast mo? Kasi pinakauna kong podcast is Daddy's Rant Podcast. So, siya, all about rant ng mga dads. Kasi may anak na rin ako, may anak na akong isa. Mm-hmm. So, she's 11 years old right now. So, gumawa ako ng mga rant lang ng mga tatay. Kung anong mga napag-uusapan lang, parang ganun. Okay. And then, umabot ako ng 13th episode. Tapos, after nun, nawalan ako ng gana. Ano yung mga issues ng daddy, ganon? Ano? Yung parang mga issues ng daddies, ganyan. Oo, mga ganun. Struggles ng fatherhood, ganon? Yes, about fatherhood. Okay. Ganun. Tapos, syempre may mga about friendship din. Yung mga kaibigan ng mga tatay, ganun. Tapos, tumigil ako. Tapos, nakaisip ako ng isa na namang, which is naging host din ako ng Taga Bicol Podcast. Isang podcast for Bicolanos. Kasi yung namin doon, yung pinag-usapan namin doon, about Bicol lang. Yun. Tapos, ang language namin is, Bicol lang din. Bawal mag-Tagalog, parang ganun. May rules kami. Bicolano. Mag-Tagalog. Okay. Mm-hmm. So, siya, talaga siya, binuo siya ng mag-asawa, yung mga friend ko. Yun, si Bon saka si Tin, shoutout sa inyo. And then, nasa sila ngayon, Arizona. And then, parang dati nun, ang ginagawa ko lang nun, nagtumatambay lang ako sa kanila pag nagre-recording sila. Tapos, ang nangyari nun, sa tinawag nila akong pambansang tambay kasi lagi akong tumatambay sa kanila. Dati, lang ako, taga-tawa lang ako, lang. Tas hanggang sa ginawa na nila akong host, parang ganun. So, yun yung second podcast, which is buhay pa naman siya until now. Pero, kasi ngayon, parang busy kami sa kanya-kanyang hindi kami makakuha ng schedule namin para sa recording. So,
next nun, ang sunod is gumawa ko ng podcast ko na in my own language naman ulit, which is Rinconada. So Bicol lang din, pero sub May language. dialect pa, ganun. May dialect pa. May dialect pa. First time ko narinig yan Okay. Kala ko kasi pag Bicol-Bicolano lang, ganun lang. Hindi. Kasi sobrang dami ng language din ng Bicol. Like, Bicol Naga, Bicol Legazpi, iba rin yun. Tapos, yung sa Sorsogon, sa Cacatanduanes, iba rin yung language nila doon. Which is, di ko rin maintindihan yung language nila. Parang ganun kahirap. Ay, yung pinagkaiba ba? Oo, sobrang laki. Lalo na yung sa amin, Rinconada. Yung sa Rinconada language naman, yung yung mga Bicolano, makarinig yun, hindi nila magigets talaga. Ibang-iba kasi. Okay. Parang ganoon. So yun naman. ang title nun is Amo na Iton Podcast, which it means yan na yun. Yun in Tagalog, yan na yun. Yan na yun. Okay. Tapos, yun yung pinakaunang solo din na may video. Tapos isang lang yun. Isang episode lang. Okay naman siya. Kaso lang, sabi ko, ay baka malilimit lang ako sa lugar ko, parang ganun. Bicolano lang. Which is yung topic ko naman din, kahit pero yung language, may language barrier na mangyayari. Ang makakarinig lang nun at makakaintindi yung sa lugar ko. So, sabi ko, ay mali rin to. Tapos, nung time na yon, yung pang-apat naman, ang tawag nun magkakaroon din sana ako. Kasi nagano na ako kasi natripan ko si Miss Joel ng Paano Kung podcast. So, oo, si Miss Joel, sikat na siya. So, ang topic ni Miss Joel kasi yung parang yung parang what if sa buhay. What if sa buhay. So, nakaisip ako nung dati, sabi ko, siyempre, overthinker naman ako. So, nakaisip ako ng title ng Overthinker Perspective. Parang ganon yung sana. Which is hindi natuloy kasi nahirapan ako kasi plano ko English naman yun. So, para sabi ko, mo ng Tagalog? Sabi ko, kasi yung title parang English na, sabi ko, wag na lang. Wag na lang. So, nakagawa talaga ako. Lahat pala yun. Lahat ng logo nun, ako gumawa. Lahat ng art, ako gumawa. Kaso lang, yun nga, hindi ko natuloy. Kasi at ito na yung panlima. Panglima na to. Natagalan. Panglima na to is Gagi Podcast. Sabi ko kasi, ano kaya kung gawa ko ulit ng sarili kong podcast? Kasi sabi ko, natigil kasi kami ng Taga Bicol podcast, yun na yun. Sabi ko, ano kaya kung gawa ko ng sarili ko? Kasi, pangit naman kung lagi na lang ako maghihintay ng schedule na hindi nga kami magkatugma. So, gusto kong magsalita, parang ganun. Actually, sa tunay na buhay, sobrang mahihain ako. Sobrang mahihain. Yung tipo bang, tatapusin ko agad yung conversation natin. Ganon ka. Yung kakamustahin mo pa lang ako, tatapusin ko na ng lalo na dito sa US, like approach yung tatanungin ka ng how are you, Linus? Like sasabihin ko lang, I'm good, how are you? Tapos pag nagsalita na siya, sabi ko, oh really? Say, yeah, have a good day. Ganun lang ako. Tinatapos ko, hindi ako hindi ko pinapahaba. Small talk si Linus. Oo, dapat pala ang title ng podcast ko is Small Talk. Yung mga so, yun na bigla, tas one time yung title ng Gagi Podcast, kaya ako siya naisip din, yung panglima ko, is because bago pa yung mga Gen Z ba? O Alpha na sila. So, bago pa maisip na yung word na Gagi, noon pa talaga, ginagamit ko na yung word na Gagi. Kasi sabi ko, ayoko naman makasakit. Di ba yung pag sinabihan ng gago, ang sakit. Masyadong, oo. Parang ang serious, parang ang sakit. Nasasaktan ako. Yung Gagi, parang ganun pa rin.
Ganun pa rin, pero hindi na siya masakit pakinggan. Parang, Yes. Parang hindi may masyado. touch na ng, may touch na siya ng matatawa ka, parang ganun. Mm-mm. Kaya, yun, naisip ko, ay, sige na, gawin ko na tong Gagi Podcast. Tamang-tama nun, ganun ginawa ko yung Gagi Podcast. Doon na ako naging bagong salta ako ng ng Pinoy Memeology. Yun. Kaya doon ko na nakilala sila Cancer, sila Juan. Pero paano mo nakilala sila Cancer, sila Juan? Dahil po kay The Original Podcast, kay Martina. Kay Martina. Okay. Kasi ang kwento naman doon, si Martina, listener siya ng taga Bicol Podcast. Bicolana din kasi siya. So, lagi siyang, napapansin ko nun, lagi siyang nagko-comment. Active siya sa mga comment. Lagi. Nagko-comment siya lagi. Lagi niya lang inaabangan yung namin, episodes namin. Tapos, Cool Pals ako. Cool Pals. Tapos, rin ako, Bago Matulugers with, sa Bago Matulog with Red Oriero. Tapos sa Intellectual Wall with Victor Anastasio. Listener talaga ako ng podcast ng mga comedian sa Pinas. Tapos, nakikita ko lagi si Martina sa lahat ng yan. Nagko-comment siya lagi. Sabi ko, parang kilala ko to. Sabi ko, parang ito yung nakikinig sa amin sa taga Bicol Podcast din. So, ang ginawa ko nun, minessage ko siya. Parang, lagi kong nakikita pangalan mo sa mga comment sections. Sabi ko, tapos doon na kami nagkakilala na taga Bicol. Hanggang siya, ang tawag ko na sa kanya ay Mars. So, virtual friend ko siya. Parang ganun. Virtual friend. Di ko pa siya nakikita in person. Pero parang... Hanggang ngayon, hindi pa kayo nakikita? Okay. So, virtual lang kami. Tapos, super fan kayo ni Cool Pals. As in, hindi pa kami magkakilala ng PMP, ng The Original Podcast. As in, ako talaga super fan na ako kasi nung time na yon, alam mo naman pag dito sa US kasi yung mag-ina ko nasa Pinas sila. So, ako naman, parang ako lang mag-isa dito, parang ganun. Pero may mga kaibigan din naman ako dito. Mga Pinoy din nakasama. Kaso lang, sa sobrang lungkot, diba, di mo naman maiwasan yung homesick ka, ganun. Tapos, one time, bigla ko na lang nakitang may nag-live na na mga, parang sabi ko, parang kakilala ko to ang napansin ko nun si Nonong Balinan. Nagla-live sila noon. Actually, yung una talaga nilang nung unang podcast nila is Facebook Live lang. And then, ang nangyari noon, ang pangalan pa nila noon is hindi pa The Cool Pals. Ang is Comedy Manila lang. Pero nanonood ka na ng stand-up nila dati? Hindi pa. So nauna yung podcast bago mo nalaman. Nauna yung podcast bago yung comedy. Pero nakilala ko na si Nonong Balinan dahil nga siya ay part ng Provinciano. Okay. So, doon sabi ko, di ko alam dati na, pero di ko alam na sumali pala siya ng PBB dati. Yun. Oo nga. Oo, sumali siya. Pero kilala ko na siya kasi nakipapanood ko na siya, lagi siyang kasama ni Kuya Jobert, parang ganun. Meron silang oo. So sabi ko, ay parang kilala ko to. Tapos si GB naman, sabi ko, ay parang ito, namumukhaan ko to kasi may time noon na nanood ako ng Cuddle Weather. Movie to ni Maha Salvador ba yan? Hindi, ni Sue Ramirez. Ay, okay. Tapos, ang nangyayari noon, nakita ko doon si GB na isa siyang doktor daw. Basta, kasi doon Sue Ramirez, parang siya parang on call. On call na? Hindi ko pa napanood yun, pero nakita ko yung trailer Oo. Parang siya, parang walker. Parang okay. Gets now. Parang ganun. Okay. So si GB yung nakita ko siya doon na parang Chinese pa nga siya noon Nagcha-Chinese language siya. So natatawa talaga. Sabi ko, kilala ko to. Si James Karaan naman, napanood ko yung niya. Dati yung GMA merong Reels. Parang Reels na tinatawag pero isa siyang show sa GMA sa gabi.
Tapos nakita ko siya na ang payat-payat niya pa noon. I-interview siya kung paano yung buhay niya as a stand-up comedian. Nung time na yun, di pa siya sikat. Pero namukhaan ko na siya agad. Sabi ko, kilala ko to. Tapos yun. Hanggang sa nagkaroon na sila ng Spotify, dun na. As in, lagi na ako nakikinig. And then, first time, di ba, pandemic yun eh. Nung nagka-pandemic, first time kong manood, hindi ako nanood ng live, kasi nga, nasa Pinas sila. Pero, first time kong manood ng Zoom, na stand-up. Kasi nagbayad talaga ako, gigising ako ng maaga. Kasi iba yung timeline, di ba? For sure, gabi sila laging nagpe-perform dyan sa Pinas. So, sa akin, early in the morning, kasi nagbabayad talaga ako. Gigising ako ng maaga para lang mapanood. Kasi yung pinakauna kong pinanood nun is yung kay Nonong Balinan, na ang title ay Gummy Worms. Which is, sabi ko, oh my God, ganito pala. Ganito kasaya ang stand-up pag nanood ka. Sabi ko, what more kaya kung live, mismong live mo silang makita or mapanood. Mas nakakatawa. Yun. Tas hanggang sa dumating na yung first year nila, unang taon nila as Cool Pals, as in nagkaroon yung show nila, online pa noon ulit. As in, sabi ko, nakakatawa naman. May mga skits sila, ganun. Hanggang ngayon, ganun na. Nag-top Patreon din ako sa kanila. Oy, wow. Sa tagal kong umabot yata ng 6 months ako nag-top Patreon. Tapos sinendan nila ako from the Philippines to US ng ng The Cool Pals. Dati noon. Ganun. Ay, okay. Hanggang sa, ayun, tumigil lang ako kasi medyo mahirap i-maintain ang top Patreon. Tapos, pero until now, avid listener pa rin nila ako. Ako naman, ang fan din ako nila, pero nung Comedy Manila pa sila. Sin wala pa yata silang Spotify nun. As in, nanonood ako before pandemic. So, napapanood ko na. Magkakasama pa sila ni Alex Callejan yun eh. Parang isang group pa lang sila noon. Tapos talagang sinusundan ko yung mga shows nila. Kahit sa QC sila, taga Laguna ako. Dadayuhin ko yan. Tapos, kahit na paulit-ulit yung mga set nila, syempre pare-parehas lang ng jokes, diba? Pare-parehas na material. Papanoorin ko pa rin. Papanoodin ko sila. Magbayad ng ticket o kaya dun sa bar ko saan sila magpa-perform. Pero late na yung sa Spotify kasi talaga sunod-sunod yung yung episodes nila, hindi na ako makahabol. Tapos ang haba pa, di ba? So, kasi pre-record na sila ng at least 3 yata every week. So, pero yun, medyo magulo na nga rin. Kasi dati, pag nagre-recording sila, alam mo agad na ito yung susunod, parang ganito. Kasi dati, nung Patreon ako, advance kami, malalaman agad namin kung ano yung susunod na episodes, parang gano'n. Pero ngayon, ang ginagawa nila, parang magre-record sila ng 3, tapos kukuha lang sila ng isa doon, tapos yung mga naka-impact nilang recording previously, doon nila ilalagay. Parang, kaya malalaman mo ngayon, hindi na siya sunod-sunod. Iba-iba na. Parang gano'n. Medyo kaya okay lang din sa mga new listeners kasi, at least, hindi nila alam yung ganun. Parang, okay, pag sundan na lang nila, parang ganun. Saka, ngayon, ang ganda na lalo, especially, pinakagusto ko talaga sa kanila yung Maalaala Mo Cool Pals, segment nila, yung may letter sender. Kasi ginagago lang nila. And then, syempre, musical episode. Kasi, yung sa musical episode naman, kahit hindi, yung mga di mo kilalang mga musicians, ginigest nila. As in, ginigest nila. Tapos, ay, maganda pala yung tugtog nila. Parang ganito. Tapos, doon na nagsisimula yung mga following. Nakaroon na sila ng follower. Kaya, sabi ko, galing ng Cool Pals. Pero, sige, balik tayo sa pagpa-podcast mo. Paano ka na-inspire na mag-start ng podcast? Bakit hindi YouTube channel? Ba't di ka naging vlogger? Ganon. Actually, bakit podcast? Actually, nag-YouTube talaga ako umpisa. Okay.
Anong Hindi natin channel yan? Patingin ako ng Name ko mga lang. video. Name ko lang, ang ginagawa ko nun, dito, kasi nung first time kong napunta ng US, yun, sabi ko, tapos nagkaroon ako nung time na yun, mababaw ng kaligayahan ko, nakaipon ako ng pera, bumili ako ng Samsung Galaxy S9 Plus. So, yun pa lang yung ko, dati pa yun, sikat pa yun, ganun. Kasi yung sa iPhone yata is, XR pa nun eh, XR pa lang nun. So, sabi ko, ano kaya kung mag-vlog ako, gamitin ko lang yung cellphone ko. Tapos yun, nag-try na ako. Ang ginawa ko nun bago ako mag-record. Sabi ko, kailangan maganda muna yung yung may intro video, tapos yung may outro. As in, hanap ng mga tugtog na hindi ako makaka-copyright. Parang ganun. Tapos gumawa ako ng ganun. Sabi ko, okay pala. Okay, sige, okay na to. Tapos ang ginawa ko noon, pinakauna ko noon, ang may skit ako na yung cellphone ko nakatapat lang dun sa bedroom ko. Tapos ako parang may hinahanap. Ako sapatos. Tapos nung nahanap ko yung sapatos, tapos titingin ako sa camera, sasabihin ko, mag-vlog ako. Parang ganun. Okay. Yun, parang siya na, eto na, mag-vlog talaga ako. So doon na nagsimula, and then, ang ginagawa ko noon, unboxing, tapos... Mga tech gadgets, ganyan. Or pero mga shoes. Kahit ano unboxing lang naman ako. Kunyari, may binila ako, i-unbox ko, parang ganon. Yun lang. Pero ang natandaan ko noon, syempre yung cellphone ko. Yun yung pinakauna kong unboxing video. Then, sinunod yung sapatos kong pinili. And then, nawalan na ako noon. Alam mo yung wala na akong idea. Ano kayang gagawin ko? Tapos, ang ginawa ko noon, yung isang kasama kong Pinay, tumutugtog siya. So, sabi ko, sige, record tayo. Kanta tayo. Yun, meron din akong may video rin kaming ganon. So, nagiging musical din. Hanggang sa halo-halo na. Tapos meron nun, kasi sumasayaw ako dati, dancer ako. Parang kami ni Kuan. Grabe, daming talent. Iba talaga pag mababa ang height, may talent ng sayaw. Babawi sa talent, So, yun, nagja-jabawakis pa ako noon. As in, bumili ako ng maskara ng jabawakis. Sasayaw lang ako. Tapos yun, hanggang sa, yun, pinakaunang travel vlogs ko noon is yung punta kami ng Disneyland. Pinag ko yung Disneyland. Tapos, hanggang sa lumipat na ako from Cali, napunta na ako ng Maryland doon, may mga nakilala rin akong Pinoy. Doon, naging, yung naman namin doon, naging tugtugan talaga. Lahat ng tugtugan, nire-record mo. Pina-vlog. Bumili na ako ng kahon. Yung, tapos, ako yung nagkakahon, tapos may nagigitara, mayroong kumakanta, parang gano'n. Matagal din yun. Ganun. Tapos, sabi ko, ang ganda nito pero sabi ko, parang maganda magkaroon ng cinematography style ng vlog. So sabi ko, try ko nga. Ang nangyari nun, iniimbitahan kami ng boss namin sa isang birthday party. Tapos, nung punta kami, sabi ko, ano kaya kung try ko tong videohan tong party? Gagawin ko cinematography. As in, sabi ko, nagpaalam ako, pumayag sila, binibidyo-bidyohan ko sila. Tapos, nung gamit lang ko, wala pa akong wala pa akong laptop, wala pa akong anything. Is cellphone lang ako. Cellphone na. Sabi ko, sige, try ko to. Nung trinay ko, okay naman, kinalabasan, natuwa nga yung boss ko. Tapos, masusundan pa sana kaso lang, doon na nagsimula yung pandemic. Nung pandemic na, which is, oh my God, yung pinaka-worst na. Kasi, nung unang unang bugso wave pa lang ng COVID-19,
nagka-COVID ako. Oh. Hindi ako nagpa-test, pero alam Mm. kong nagka-COVID ako kasi andun lahat ng Symptoms. symptoms. Like, hindi ako makahinga. Walang Tapos, panlasa. sumusuka ako ng dugo. Oh my... Wala, ganun kalala. Hindi ka kinabahan? Hindi ka nagpa-test na... Hindi na, kasi alam ko na, yun na yun. Tapos mukha ko ng dugo, lagi akong nahihilo, lagi akong nilalagnat, lagi akong walang ganang kumain, lagi akong nauuhaw. Tapos, ano yung tawag doon? Meron din akong diarrhea. Nagkaka-diarrhea. For a week yun, ganun. As in, sabi ko, hindi ko kaya mag-work. Hindi ko alam, pero alam ko po parang COVID na to, parang ganito. So, nag-quarantine lang ako ng mga 1 week. Dun sa dun sa bahay na yun. Tapos, dun, gumawa ako ng hindi ko makalimutan. Habang nagka-quarantine ako nun, gumagawa ako ng parang music video ng, ang hindi ko makalimutan, yun yung kay Lainey na I Love You So Bad. Yung, ILYSB. Ay, okay. Yeah. May video ko nun na isang lang siya, isang straight ng room. Tapos papalit-palit lang ako ng pwesto, parang ganun yung video ko nun. As in doon ko makita na ay marunong pala ako nag-transition, parang ganun na parang malungkot na ganun. Tapos ayun. So, yun yung naging ako nung may COVID ako, which is akala ko nga nun mamamatay na. Naiyak na ako nun kasi may COVID ako eh. Alam ko may Tsaka COVID parang na ako nakakatakot pa yung first wave eh. Parang deadly pa sa, di ba? Kaya siguro kasi alam mo naman yung lugar, Baltimore, Maryland. So, isa siya sa mga delikadong lugar sa US. So, nung time na yun, nung di ba yung in-announce na makapasok na yung COVID dito sa US. So, nangyari nun, yung mga tao dun sa Baltimore, hindi sila naniniwala. Sinasabi nila, that's some government shit lang daw. Kaya okay. Sila. So, they never wear mask. As in, wala talaga. As in, wala silang pakialam. Pupunta ako dun sa work namin, pupunta silang walang mask. Tapos wala silang pakialam. As in, hanggang sa, yun, nalaman na lang nila na may outbreak na may namamatayan na. Kung walang namatay, siguro hindi sila maniniwala. May namamatay na dahil sa COVID. So, nangyari nun, yun na, kailangan na lang mag-mask. So, ayun. Tapos, move forward nun, sabi ko, parang hindi ko na kaya mag-vlog. Ang hirap. Parang ang hirap na. Tapos, nag-move na ako nun dito sa Colorado nung time na yun. Tapos, nung bago-bago pa lang ako dito sa Colorado, yun, nagkaroon ako ng another unboxing ulit. Tapos may mga skit. Doon ako nagsimula palang mag-skit. As in, ang dami ko ng skit na mga 30-second video lang. Hindi pa uso nung YouTube shorts noon. So, meron na akong ganon. Mga small clips lang. Tapos, hindi mo nilagay sa Vines? Di ba may Vines dati? Hindi ko alam yung Vines dati. Or baka hindi pa nga uso Vines. Oo. No. Patapos na. Patapos na. Okay. Kaya hindi ako nag-ano nun. Tapos, nung nandito na ako dito na ako sa Colorado, nag-unboxing ako, tapos nagkaroon ako ng apartment tour. Pinakaunang apartment na na-invest namin, ng mga friend namin. Parang ganon. So, nag-apartment tour ako, tapos trinay ko pa rin. As in, nagpa-vlog pa rin ako. Pero sabi ko parang nagpa-burnout na ako. Parang hirap. Parang ang dami kasi i-edit pag vlog no? Unlike kasi, pag audio lang. Diba? One-man thing ka kasi, parang ganun. Ikaw mag-i-edit, ikaw magde-direct ng sarili mo. As in, makikita mo na, sasabihin ko, cut. Sasabihan ko yung sarili ko, cut. Cut dito. Para malalaman ko sa edit para malaman ko na pag inedit ko, alam kong ika-cut ko yun. Kasi nagsalita ako ng cut. Parang ganun. So, ang dami pa noon. Tapos hanggang sa tumigil na ako, sabi ko parang, di kaya. Parang di kaya mag-ano. So, kasi ang hirap makakuha ng followers sa YouTube. YouTube. So, Oo nga.
Tapos Ang pangit din kasi. ang daming makakain na oras sa pag-i-edit pa lang. 'Di ba? Naabot ako ng one day noon. Kasi wala pa akong laptop noon eh. Tapos yun, tumigil na ako. At doon na nagsimula, nung nakaipon na akong pera, bumili na ng gaming laptop. Doon na ako nagsimula mag-gaming. Okay. Ayan, may tanong ako sa'yo dyan. Ay, hindi, sa podcast muna tapusin natin. So, paano nag-start nung nag-COVID lang? Naisip mo na mag-record ka ng podcast, yun ba? Ay, hindi. Sumasama ka kasi. Oo. Sumasama ka sa Ano ibang yun? podcast. Oo. Dito na yon sa Colorado. Yun, sabi ko, ay, try ko nga. Nung narinig ko na yung Cool Pass, like, podcast. Parang okay siya kasi magsasalita ka lang. Dati nun, di pa puso yung video. As in, di pa. So, podcast lang talaga. Boses mo lang maririnig. Which is, nung mga nanonood ako ng mga YouTube video, sabi nila, may mga nagsishare doon na maganda daw makinig ng podcast. Pag may ginagawa ka. Kasi, as in, parang parang kasali ka sa kwento. Na pag nagsasali, parang kasali ka lagi sa kwento, which is, like, parang ang ganda. Tas yun na, lagi kong pinapakinggan nun is, yun nga, The Cool Pals. Hindi ko pa kilala sila Red Oliero nun, yung bago matulog. So, hindi pa ako nakikinig sa kanya. Pero alam ko meron na, pero hindi talaga ako nakikinig. Cool Pals lang talaga ako nun, as in, makikita mo yung minutes ko ng pakikinig ng Cool Pals, as in, want to sawa talaga ako. Ganon ako. Tapos sabi ko, ay, try ko nga mag-podcast. Yun, dun na ako na magsimulang mag-podcast. Hindi ka nag-isip na maghanap ng co-host? Or nag-try? Nag-try. Kaso, alam mo naman, hindi lahat ng kaibigan mo ay kaparehas mo ng gusto. Parang ganun. True. Doon ako nahihirapan din. Which is, yun yung masaklap sa nangyari sa akin dito. Dati, kinausap ko sila kung pwede silang ganito tayo, podcast. Wala lang silang imik. Parang ganun. Kahit nga sa gaming, ako lang din yung nagigame dito. Parang ganun. So, sabi ko, ay, ang hirap naman mag-ano. Kasi nga, yung sa vlog ko nga eh. Oo, sumasali sila sa mga video, pero hindi yung yung normal na, uy, ay, mag-record tayo, ganyan. Hindi, wala. Kung hindi ako mag-initiate na sasabihin ko sa kanila, uy, video tayo. Wala talaga. Wala talaga. So, ibig sabihin, hindi nila trip. Hindi nila trip. So, kaya, naghanap ako ng yung ka-wavelength ko talaga. Which is, yun, yung sa, Taga Bicol Podcast. Kasi, which is, same kami ng gusto, same kami ng lahat na, gusto namin mag-podcast. So, podcast tayo. Sige, try natin. Hanggang sa yun nga. Naging tumagal. Hanggang ngayon, buhay pa. Yung page namin nun, ngayon, umabot na siya ng 30,000. Yung followers namin. Wow, okay. Ano lang yun? Bicolano lang yun. Lahat. Kasi ang target namin, di kami tatagalog dun talaga. As in, kahit magpo-post kami, Bicol language lang din. Kaya nga, ang galing. Kasi maliit lang yung saklaw ng namin, ng community, pero 30K is marami na yun sa isang lugar. Marami na yun, yung ganun. Galing. Tapos Spotify lang din talaga yun. Oo, Spotify. Hindi pa kami nag-try ng YouTube noon. Pero actually, yun ngayon, yung Gagi podcast ko is Spotify and then may YouTube na rin. Tinatry kong buhayin yung YouTube ko. Doon ko ulit Doon mo din na-upload? Doon ko rin ina-upload. Which is, pinangalanan ko siya ng parang name ko pa rin, pero ang open and close parenthesis Gagi Podcast. Parang ganun. Para alam nilang Gagi Podcast yun. Actually, ganun na nga gusto ng mga tao ngayon pag podcast. Yung parang naka-play lang as background, tapos nakikinig sila. Parang nakiki-eavesdrop lang sila sa chikan or minsan parang kasali sila, ganun. Dati tinatry ko pa na parang feeling ko masyadong
kailangan informative yung sinasabi ko na may mapupulot sila sa akin. Ngayon hindi. Parang mas okay na yung chikahan lang. Mas marami pang nakikinig na ganun kasi mas makaka-relate sila. Yeah. Yun nga, like, yung kay The Original Podcast, wala siyang kung tutusin, wala siyang, may topic siya, pero, bago magsimula yung topic na yun, kinikwento niya na muna yung buhay niya, or yung ginawa niya, which is, yun yung napulot ko rin sa kanya na, sabi ko, oo nga, no, kwento mo muna yung mga nangyari sa'yo, yung mga nakaraan, bago ka pumunta ng topic mo mismo. Parang lang, pang icebreaker lang ba? Na doon ka muna magsisimula hanggang sa kamustahin mo muna yung mga listeners mo, kwentuhan kayo. Tapos hanggang sa doon ka na sa topic. Tapos ang ganda kasi ng ni Martina para sa akin kasi si Martina yung parang pag nagsalita siya parang diretso. Sabi niya kasi sa akin raw lang talaga yung audition nag-i-edit eh. So ako, which is di ko kaya eh. Ang dami ko pa rin edit, may mga cuts pa rin ako. Wala akong flip, cuts lang kasi alam mo naman yung sinasabi ko. Minsan kasi may dead air no, hindi mo na alam mo yung susunod, di ba? Ako din yun lang yung cut. Kaya ang ginagawa ko noon, natutunan ko yun sa sa Taga Bicol Podcast, kailangan mo ng guide question. Parang ganon. Kailangan mo ng guide question para ano lang siya, bullets lang, para alam mo kung parang pag natapos na yung sinabi mo, kung hindi mo na alam yung susunod mong gagawin, tingin ka na lang doon. Parang, makikita mo na, okay, diretso tayo ulit. Ganito tuloy yun. Parang ganun. May parang siya, madadirect yung ma-redirect mo yung yung topic mo. Parang ganun. Ayun. Paano naman nag-start yung pagiging gamer mo? Yung sa gamer naman, dito na ako actually bata pa lang, mahilig na ako maglaro. Kasi nung arcade era pa, lagi ko din makalimutan noon, nag-open kasi mahirap lang kami noon nung time na yun eh. So doon sa isang lugar na sa amin, may nag-open ng arcade center, parang ganon. Sabi ko, uy wow, arcade center. Tapos yung hulog mo nun, 5 pesos lang. May isang token ka na, parang ganon. So, sabi ko, uy, ang ganda naman dito. Laro-laro ako. Hanggang sa sabi ko, uy, ang ganda naman maglaro dito lagi. Parang sabi ko, parang ito yung ko. This is me. Calling ko, charing. Oo. Ang laro. Ganun. Hanggang sa umabot na ako ng 3rd grade, yung mother ko bumili ng PlayStation 1. Okay. So, family computer pa pala noon. Nung bata pa ako, yung father ko noon na bumili. As in, doon na kami Super Mario noon. As in, doon kami natuto maglaro. Super Mario, Bomberman, and then Tank, tapos Ninja Turtle. Parang ang dami nun. So, move forward, nung 3rd grade na ako, yung mother ko, binilang kami ng PlayStation 1. And then, sabi ko, ano namang lalaroin namin dito? So, meron kaming nakitang CD nun. Tawag is Final Fantasy 9. Oh my so, God. So, RPG game siya. RPG game siya. Di namin alam kung paano laruin yun. So, sige nga, bilhin natin to. Nagmakaawa kami kasi medyo may kamahalan kasi siya, 4 disc yung Final Fantasy 9. Kasi nga mahaba yung story nun. Sabi ko, sige, try natin to. Hanggang sa na-hook kami. Kaya kami, kasi may kakambal ko kasama ko nun. Lagi kami naglalaro nun. Okay lang, kahit one controller, palit-palitan lang basta yung story, nandun kami sa story. Hindi kami pwede maggulangan. Yung parang ako, sige, maglalaro nga ako habang wala siya. Parang ganun. Hindi pwede. Dapat lagi kami magkasama nun. So, sabi ko, una, ang hirap. Kasi sabi ko, ano to? Papa-level. Kailangan magpa-level. So, para sabi ko, parang hirap.
Pero hindi namin tinigilan, pa-level ka ng pa-level hanggang sa pag dumarating na kasi sa nagmo-move na yung kwento, sabi ko, ang ganda. Sabi ko, move ako. Syempre nung panahon na yon hindi pa masyadong clear yung yung mga pixels ng game. Kasi nga hindi pa na-discover or something. Pero sabi ko, oh my God, ang ganda. Hanggang sa natapos namin yung game. Inabot kami ng almost a year. Kasi syempre bata pa naman kami noon. Di naman pwedeng laging game lang. Pero natapos namin yun almost a year. And then natuwa kami. So ang ginawa namin noon, ulitin namin ulit. For the second time, this time, meron kaming guide. Paano guide? May sinulat kami noon. Na kung ano yung pinili nyo mga decision dati, papalitan nyo ngayon? Parang ganun ba yan? Hindi. Yung dito, kunyari, itong kalaban na to, ang mga kapatay lang sa kanya is fire element. So, dapat, alam na namin. Yun na yung gagawin nyo. Okay. Oo, parang fire element. Tapos dito, sa lugar na to, merong treasure dito, daanan mo. Parang ganon. Yung parang nagsulat kami talaga na, uy, ganito. Hanggang sa finalo namin yung lahat. Which is natapos namin na siya within just 4 months. Ooh, okay. Ganun nakabilis yung second. At siya lang yung game until now na natapos ko. What? Hindi ko alam. Kasi, tas fast forward na nun, kasi nawala na yung gaming. Ay, nagkaroon pa rin na pala ng gaming. Like, high school na ako nun, Counter-Strike. Okay. Counter-Strike, Barilan. Doon naman ako na-introduce ng FPS game, first-person shooter. So, sabi ko, ang ganda pala ito, patayan lang. Okay, hindi ako na-boring. Kasi yung iba maboboard na, ay, ulit-ulit na lang yung gagawin. Papatay ka lang, babaril ka lang. Tapos, yung mapa mo, ulit-ulit na lang. Ang ako naman, nag-enjoy ako kasi, iba't, same nga yung gagawin, same yung objective, papatay ka or magpa-plant ka ng bomb, pero, hindi same yung play. Kasi, doon ka magkakaroon ng doon kayo makakaisip ng strategy. Diba? Doon na kailangan pala bulagin muna natin sila, tapos saka natin barilin, or kailangan walk lang tayo para hindi tayo marinig, tapos plant tayo, ganun. Tapos doon na talaga hanggang fast forward na natin ngayon. Sabi ko, bili ako ng gaming laptop. Sabi ko, bili ako ng gaming laptop. Ano pa to? 2022 lang. Sabi ko, bili ako ng gaming laptop. Tapos bumili ako ng gaming laptop noon. Doon naman ako naghanap ng games na simulan ko sa yung bata na games like Fortnite. Sabi ko, ay okay naman to, kaso lang masyadong parang pambata yung niya, design niya. Sabi ko parang pambata lang. Pero maraming adults din ang naglalaro noon. As in, hanggang ngayon maraming adults. Kaso lang, parang nahihirapan ako kasi third person naman siya. May makikita mo mismo yung character mo. So, sabi ko parang hirap din. Hindi ako makasabay. Tapos, nag-Call of Duty din ako. Mobile Legends din ako. Okay na, as in... Uso ba Dota dyan Uso yung Dota, pero never ako nag-Dota. Kasi, mag-Mobile Legends lang ako. Madali lang yun kasi sa controls lang sa cellphone. Pero may Dota, mga tournament ba sa Ay, sorry. May mga tournament din ba sa Mobile Legends? Meron. So, meron yun, diba sa e-sport, Pilipinas lagi active ang Pilipinas sa e-sports talagang sila. So, yun na yun, doon na na-introduce yung Valorant sa akin nung 2022, which is FPS din siya. Maganda, parang Counter-Strike na may skills, which is nakuha ko hanggang ngayon, nilalaro ko siya. So, hindi na ako RPG game. So, nag-move ako sa multiplayer game. Like, strategy game. Kasi doon may mga callouts na
para manalo, need ng communication. Need Mhm. nyo mag-usap. Need nyo mag-usap lagi. Like, paano nyo gagawin? Kahit hindi mo kakilala, kailangan mo kausapin. Siyempre, yung mga kalaro ko dito, English spoken. Mhm. So, kailangan ko mag-English din. Parang ganun. Di mawawala yung trash talk. Di mawawala yung mga toxic. Kasi normal yun. Part yun ng game. Part yun kung paano kayo develop ng game. Parang ganun. Tapos, hanggang sa ang nangyari nun, may mga kaibigan ako na nahikayat ko na maglaro ng Valorant. Then naglaro kami. 3 lang kami nun dati. Hanggang sa nakadiscover kami ng mga Pinoy Na na players. naglalaro din na players na dito rin sa US. Pero scatter all around US, like parang ganun. Okay. So hanggang sa nagkaroon kami ng community. Dumami kami, umabot kami ng siguro 30 players, parang gano'n. As in, doon na namin sinabi na dati lang kami, casual lang, na laro-laro lang, lang, competitive game lang. Hanggang sa napinasok na namin. Na-try namin pumasok ng tournament, parang gano'n. So, yung tournament naman, ang naman nun is mga Pinoy lang yung nagpapa-tournament nun. So, ang ginawa namin nun, kasi 5 players lang. So, pumili lang kami ng 5 player na lalaban, yung magagaling talaga sa amin. Plus, may isang coach. Sabi ko, ayoko maglaro. Kasi sabi ko, parang mas magaling naman kayo eh. So, ayoko maglaro, magko-coach na lang ako. May mga Kasi coach pwede pala din. sa ganyan. Okay. Kasi strategy, doon nagsisimula yung strategy. Mm. So, pag bago magsimula yung game, ganon, magkausap muna, ganito gawin nyo, ganyan. Tapos, pag may time out din kasi sa game eh. Pag, kunyari, pag alam mong, pag yung score nyo, ang layo na sa score nila ng kalaban, or vice versa, may time out dyan. Paano time out? Wait lang. Parang basketball, ganun? Sub muna? time Or out. Like, time out. Ang pag nag-time out naman, 1 minute yan. 1 minute lang. magpo-pause yung game Ang magpo-pause yung game for para 1 sa lahat ng players. Oo. Tapos, usap-usap. Ang kagandahan nun kasi sa Discord, magkaiba kami ng ng channel. So, okay lang din naman. At mag-uusap-usap, ito gawin mo. O ikaw, huwag ka masyadong ganyan. Pwedeng mag-sub, ganun. Hindi. Hindi, pag nasa game, wala. Pag Yun na. hindi pumasok na, yun na yun. Okay. Tapos, sabi ko nun, yung ganda pala nito, nagko-coach ka lang. Tapos, nung nanalo kami, nung mag-advance kami sa sunod na round, kulang kami ng isang player. So, sabi ko, kulang ng isang player. Sige, wala nang coach, ako na muna. Tapos, mafe-feel mo yung kabado ka. Iba yung naglalaro ka lang sa nagtutournament ka. Parang gano'n. Sabi ko, kabado. Anong mas gusto mong feeling? I mean, mas nakakakaba? Ikaw yung nagko-coach o ikaw yung naglalaro? So, ang gusto ko nagko-coach kasi pero nakakaba din yun eh kasi makikita mo yung laro nila. Susundin ka kasi talaga nila. Oo. Sabi ko, pero nung naglaro ako, sabi ko, hindi ako magaling, sila yung magaling. Gagawin ko lang, susuporta lang ako. Which is yun yung ginawa ko. Ang kailangan lang talaga, communication. Sasabihin ko lang, kasi ako sa game, tawag sa akin is controller. Yung controller is parang may smoke siya na ability. So ako lagi nag-smoke sa mga entrance sa kalaban na posible nilang inaabangan. So pag bilinak ko yon ng smoke ko, makakadaan yung mga kasama ko, parang gano'n. Walang vision yung mga kalaban. So yun yung mga call-outs ko, smoke ako dito, tapos iikutan ko yung kalaban. So yung kalaban nakafocus sa mga kampi ko, ako nakaikot na ako, pinapatay ko na sila isa-isa, parang gano'n. Tapos paano ka May mananalo strategy. sa tournament na yun pala? Parang may levels ba? Ganun, may semis, ganyan. Or one game lang? Dito na natin may ganun.
Ang nangyari nun, natalo kami dun sa first game pala. So, nasa lower bracket na kami. Pag nasa lower bracket ka na, ano na yun, ibig sabihin nun, wala ka ng chance mag grand finals, pero may chance ka pang mag-third runner up. Third place, parang gano'n. Pero may kalaban ka pa ulit yan? Or Oo, wala? may kalaban. Maraming players okay. Mga Pinoy, actually mga Pinoy. So, lahat sila Pinoy lang? Okay. So, parang Filipino community lang na gamers to. Oh. Kaya ngayon sa Discord, merong nakasulat North America Pinoy. So ibig sabihin nun, yung lahat na yon sa lahat nasa North America. Tapos kung sino gustong kung may kulang sa team, parang ganun, kukunin na lang. Parang ganun, para makapaglaro lang. Tapos ngayon naman, yung mga kaibigan ko dito sa mismong dito lang sa akin sa Colorado, yun, nakakuha rin ako ng mga kasama ko maglalaro. So yun naman yung binubuo kong team ngayon, parang ganun. Ang galing. Okay. Tapos paano yung price niyan? Parang hati-hati lang kayo sa team, ganyan. Money, tapos or gift check, parang ganun. Kasi hindi naman siya yung tulad ng napapanood mo sa TV na e-sport talaga na pang-anuhan. Pero ang e-sport kasi ngayon million na yung ang nila eh. Oo, yun nga eh. Ng $300,000, parang ganun. Sobrang seryoso ng laro. Talaga. Sobrang. Kaya siniseryoso nila, lalo na especially ang alam kong pinakamataas ng prize pool for e-sport is Dota dati. Umabot siya ng 1 billion dati. Wow, grabe. Ganun kataas. Oo. Kamusta naman yung mga nanalo sa kanila? Kasi pag nanalo na, hati-hati. Di ba parang may Pinoy na nakasali dun? Pinoy ba yun? Or Asian? Actually, ganito. Sa Valorant, meron akong team na gusto kasi yung Filipino team kasi hindi laging nakakapasok sa championship ay sa playoffs. So meron na ang nangyari nun. Meron akong team na gusto, siya, South Korea. Ay, hindi siya South Korea. South Korean team siya. Tapos may kinuha silang Pinoy. Isang Pinoy. Ang pangalan niya si Patrick Mendoza, ang name niya. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Tapos ang in-game name niya is Patman kasi Patrick S. Mendoza, ganun. Patman. So ang sa kanya is parang Batman. Okay. Batman. Cute. Batman. So nung pumasok siya sa team na yon na gusto ko, sabi ko, as in, parang siya yung naging missing piece ng puzzle na, siya lang pala magpapasok sa kanila sa playoffs, parang gano'n. Magaling siya. Magaling sa magaling. Pero hindi siya yung parang number 1 sa kanila na magaling. Tapos ang nangyari nun, napunta sila sa playoffs. Tapos, as in, nagpupuyat ako nun kasi, nung time na yon is, saan ba yung ginanap? Toronto. So, yung game nila is laging puyatan. Yung parang alas 2 ng umaga magsisimula. Parang ganon. Okay. Magpupuyat ka Tapos talaga. ang isang game, gano'ng katagal? Ang isang game, kasi yan, race to 3 or race to 2 wins. Ang isang round, umabot siya ng 45 minutes to 1 hour. Okay. Ayun. Tapos, yung sinubaybayan ko sila, as in, hanggang sa nanalo sila, naging grand winner sila, champion sila. As in, and, ang kagandahan nun kay Patman kasi, siyang pinakaunang full-blooded Pinoy na nanalo sa international esports game. So talagang lahat ng Pinoy saludo sa kanya, parang gano'n lang. Tas matatakot ka kasi pag naglalaro siya,
di mo alam kung nangyayari minsan kasi 3 versus 1 na. Kasi namatay na nga Matay yung na. kasama niya. Sabi siya na isa. Tapos naka-clutch niya pa. Kasi napapatay niya pa Naka-clutch. yung tatlo. Okay. Clutch. Yung parang, naka-clutch niya pa yung laro na parang given na ay, talo na to kasi 3 versus 1 na. Pag tutulungan na lang to. Pero hindi. Kasi, ano yun, strategy lang. Talagang strategy lang. Naka-clutch Ang niya. galing. Ganun kagaling si Patman. Kaya nga sana ngayon, ngayon nga meron na ulit bago. Stage 2 na yung tawag. Nasa stage 2 na sila. Stage 1 yung una. Nag-champion sila. So, nasa stage 2 na sila. Hindi ko alam kung saan gaganapin yung finals. Pero yun. Ngayon na nanalo sila. So, nakaabang ako sa kanila. Yung Team Philippines naman, hindi na naman nakapasok ulit. So, sad to say. Hindi ko alam, may tinatawag na makers ang ang pangalan ng team nila is Team Secret. Okay. So, sa ng Pilipinas. So, hindi ko alam, parang may sumpa sila. Paano sumpa? Yung ang galing nila sa umpisa. Ang galing nila sa umpisa. Kunyari, race to 3. Nananalo sila sa una. Panalo sila as in, tabak nila yung kalaban sa score. And then second and third, bigla sila ang tawag doon is choke. Bigla sila mag-choke. Na, oh my God. Sana yung galing nila sa unang game nila dati. Parang, oh my God. Kaya lagi kung makikita mo, lagi sila pinagtatawanan na Kasi sa una lang magaling. Kawawa naman. Oo nga, kaya nga, ewan. Yun nga, di ko alam ba't di nila kinuha si Patrick Mendoza pag-grupo. Pero may daw nun dati, may usapan talaga. Hindi daw nila naisip na kunin yun. Yung Korea, hindi kita nagdalawang isip na kunin siya. Talagang binigyan siya ng offer na mataas. Hindi rin nagdalawang isip si Patman. Sumali siya doon sa grupo na yun. Which is Doon siya sila on the first. Oo. Yun, kaya ganun. Maganda. Paano ka, hindi mo ba naisip na mag-audition sa mga ganyan? Or paano ba? May mga audition ba yun? Para sa akin, it's too late na. Kasi, yung mga ganyan, yung mga players na katulad nila, ano pa lang yan? Hindi pa 20s yan. Sobrang bata pa nila. Talaga. So, tsaka ba kasi wala silang ibang ginagawa, kundi laro lang. At the age of 14, pwede ka nang sumali sa mga ganyan. Pag na-recruit ka, tas ang gagawin nyo lang sa bootcamp nyo, wala kayong ibang gagawin, kundi mag-training ng shooting, tas magkakaroon kayo ng practice na maglalaro kayo. Itatry nyo yung mga yung mga paano kayo pumasok sa strategy nyo, ganun. So, ganun lang ginagawa nila. Pero, syempre, kailangan mag-exercise din. Lagi na yun nilalagay sa nila, sa bootcamp nila. Dapat may gym. Kasi dapat Antare, may bootcamp pala yan. May bootcamp, may bayad. Okay. Ang sa Pinas, ito noon kasi Mobile Legends yung sikat sa Pilipinas. So, ang isang player ng isang team ang bootcamp, ang sahod niya sa isang buwan 10,000. Pinakamababa na 'yon. 10,000 sahod ang gagawin mo lang mag-practice ka lang. Ganun lang. Lalaro ka lang. Practice lang ng laro. Oo, ganun lang. Tapos, pinakamataas na siguro 50,000 pa, parang ganun. Ganun. Depende pero maglalaro kung gaano ka galing. Oo. Isipin mo na lang, gusto mo maglaro, tapos kikita ka pa, parang gano'n. So, parang dali. As in, doon ka titira, ganun. Oo, yun naman. Ang pangit lang doon, pag nasa bootcamp ka, kailangan magkakasama kayo. Hindi magkakahiwalay. Okay. Hindi ko na narinig yan okay. Akala ko kasi parang pag player ka, parang skill mo na. Si Doggy? Hindi. Ay, hindi. Yun. So, hindi ka talaga sa Wala talaga ako. Sabi nga, maraming makakwento si Linus sa akin. Pero, yun lang. Kasi, siguro, ito lang talaga yung mundo ko ngayon na and then, so, ngayon, ang dami ko namang games talaga. Hindi lang Valorant.
Pero Valorant talaga yung number 1 na game na alam kong babalik-balik ako. Yung iba, pag na-burn out lang ako sa Valorant, yun, naglalaro ako ng iba. Parang ganun. Tinagtarin na rin ako ngayon ng Nanonood ka ba ng mga gamers sa YouTube? Yung parang nagre-review or may gameplay, ganyan. Oo, dati oo. Katulad ni Shroud. Mhm. Siya, kilala na siya kasi ang followers niya ay sobrang taas. Mhm. Pero ngayon hindi na kasi parang sasayang oras ko. Ako na lang maglalaro. Katulad ngayon, pag off ko, dapat nagre-record ako. Ganun talaga ako ngayon. Mhm. Dapat nagre-record ako. Dapat ma-edit ko yung previous na pre-recorded ko. And then dapat ma-schedule ko na yung posting nun. Parang ganun. Mhm. Ganun Grabe, ako sa pag off ko. one-man team ko talaga, be. Okay, pero okay lang din. Okay lang din. Nasasanay lang din. Oo nga Tulad din eh. nila ng PMP kasi pag humingi ako sa kanila ng ng Yung advice tips. Ah. o kung paano. Tapos, yun nga, yung kaka-upload ko lang na episode namin, which is doon ako nahirapan kasi inimbitahan ko sila mag-guest sa Mhm. sa podcast ko, as in PMP, so 3, kasama si Martina 4, plus si Tito Phil na pang-5. So 6 kami lahat. Ang dami. Ang gulo na nakakatuwa na tapos doon na na-test yung pagiging editor ko. Kasi ang daming cuts, ang daming blips. Yung parang Talaga? hindi pwedeng sabihin. Yung talagang Bakit kasi daw Dahil sa papabura dead kayo? air, Okay. walang dead air. Ah, wala. Walang dead air kasi nga 6 kami. Kaso Mga lang, nagsasapawan pa kayo. kailangan mong i-blip. Kasi ito sasabihin ko na lang sa'yo kasi yung namin, yung kakapost ko lang is about from the problems. So yung from Okay. the problems namin, kasi lahat kami taga-probinsya sa Pilipinas. So Mhm. pinag-usapan namin about yung problema namin sa lugar namin, ganun. Noon at ngayon parang ganun kino-compare. And then si Kwan ang nagsimula ng salitang taal. Pag sinabi mong taal, doon napapasok yung yung mga kasama ko, namin, ang kulit namin, doon mo naman sisimulan magkaroon ng topic about doon sa mga pablip na lang nito kung pwede. Missing sa bungeros, parang ganun. Ano no? Missing sa bungero? Di ba? Yung Diba? issue dati. Yeah. Oo. At doon na rin pumasok yung tawilis. Kasi Ano may tawilis? di ba yung sa Taal, maraming tawilis. Doon talaga kumuha. Which is doon nilibing yung mga missing sa bungeros. Diba? Oh my So, God. Hindi ko gets mo? nilawat yan. Okay, hindi ko na inabot So, yun. Pero, nagkakaroon kami ng joke doon sa episode na yun kailangan mo i-cut. Hindi, blip lang. Deep lang. Okay. Blip lang na gano'n. Tapos, nag-ano rin siya ng Bisaya. Yung Okay. Bisaya. Yeah. Okay, may mga words doon na okay lang din na huwag i-blip yung Bisaya na word. Pero pag sinabi yan, pag nagsalita na sang huwag ka kasing ganon, kailangan kong i-blip kasi yun yung para Grabe, ang dami kasing bakang matrigger nga online eh. No? Oo. Kaya, So, konting maling sabihin mo lang talaga. so sa sobrang conscious ko, as in yung blip ko, yung full word na yun, Naman. i-blip ko talaga. Which is, nung in-upload ko, nag-comment sa akin si Kwan na yung sa susunod daw, pag nag-blip ako, dapat daw, konti lang yung blip. Para may idea Yung sila parang- kung ano yung sinasabi. Yung kalahati ng word, i-blip ko, pero yung last nun, wag kong i-blip para daw, nagigets pa rin nila. Ganun daw. Which is, ganun pala. So, okay. Ako, ang ko lang naman kasi, natakot ako. Natakot ako na baka ma-cancel. Ganun lang naman. Pero, okay, sabi niya, hindi naman daw yun. So, sabi ko, may dalawa pa akong i-edit na episode namin. So, okay lang din. So, siguro sa mga na yun,
sa pag-edit ko na yun, alam ko nang gagawin ko. Mhm. Parang ganun. Sila, Kaya- Kwan ba, nagbiblip? Bihira sila Mhm. mag-click. Saka alam ng editor, may editor sila eh. Mm. Oo nga, ang ganda na ng podcast sila. Mayroon pa sila mga pa-frames. Nakita ko yun. Yeah. As in, ang ganda nga ng ano nila kasi nabuo lang din sila dahil sa Cool Pals. Parang ganun. Yeah, So, nga. ang ganda ng storyline nila na ngayon close na sila. Ganun. Tapos yun, mas mas nung kami nun, may ano rin kasi may episode din ako na kinausap. Nag-guest ko si Kwan lang. Parang Mhm. ganun. Which is nag-Marvel Talks kami, nag-nerdy out kami. Cute. Nerdy. Oo, tapos nung doon na kami sa kasi 3 episode din 'yon. Yung sa pang 3rd episode ko sa kanya na may letter kaming binasa. Doon na kasi doon na pag-usapan namin yung about paniniwala. Sabi nila Mhm. natin. So, doon ko rin nalaman na pares din pala kami ng ganun, paniniwala, parang ganun. Mhm. So sabi ko, okay na rin kami ni Kuan ng wavelength namin. Ganun, parang ganun. Kaya, lagi ko, walang araw na hindi ko na-chat si Kuan, parang ganun. Kasi, Okay. ganun na. Iba, pag online, virtual friends na, Mhm. iba talaga. Mhm. At least may nakakausap ka, parang ganun. Ayun. Ang dami ng na-share na personal stuff. Okay lang ba? Tagal na siguro natin dito. Eh, okay. Anyway, oo nga, naka-1 oras na tayo. Pero i-guess kita ulit. Mag-ano tayo, mag-topic. Sure lang. Sama ko si Oo. Kwan. Oo, sama mo. Ang title, alam ko nang i-episode title mo. Ang episode Ano? title is The 5'3 Podcast. The 5'3 Ah? because yun yung height namin. Hindi nga. Okay. Sige nga, ano ko na lang kayo. Yung next episode na lang, about siguro. Kasi ba pares na kayong tatay? Alam ko tatay na rin si Kwan, di ba? Oo, Ayan na lang, Father Road. yun. May message About ko. father. Yun, pwede. Di ba? Ganda yun. Tapos, Pwede mo rin siyang gawin ng, kasi si Kwan, alam ko may available. Di ko alam kung nag-work siya. Kasi parang available naman siya lagi. Parang, oo nga. Pero gabi yata sila nagre-record. Mas bet niya ng madaling araw ata nga sila. Hindi, ang ganito, 10. Okay na yung 10. Sige. Kasi pag nag-guest ako sa kanila, ganun din yung oras, 10 p.m. sila nagsisimula. Kasi 3 episodes yung nire-record nila every ano nila. Week yata recording. sila. Oo, Oo every week nga. 3. Oo. Ganun. Sige nga. Ayun. Thank you, Linus. Sorry about your life ang aking, ang Okay lang aking yun, okay lang episode. Enjoy nga ako dito eh. Kasi hindi ko alam na ganito pala ako kadaldal talaga. Pero masasabi mo bang introvert ka or extrovert ka sa totoong buhay? As in, sobrang Introvert. Talaga, kahit Sobra. ngayon, kahit Oo, na, Kunyari ito lang yung simpleng yung simpleng may kakausapin ka lang na i-approach mo yung taong yun. Hindi ko Mhm. ma-approach. Ang ginagawa ko, yung kasama ko, yung pinapa-approach ko, parang gano'n. mahihain pa. Gano'n ka. Mahihain pa talaga. rin. Hindi talaga. Pero may time kasi na may time na na-unlock ko yung pagiging extrovert. Nung time na yun, as in, okay lang sa akin mag-isa ako, na kumakain sa labas, Mhm. tapos may kinakausap ako, parang gano'n. Mhm, Pero mhm. may pagkatapos na yung time na yun, wala na, babalik na ako, parang gano'n. More on intro talaga. As in, Ano ba, work mo online or pumapasok ka pumapasok talaga ako. sa Ano, office? Hindi, sa restaurant ako nag-work. O, As di a- dami mo makakausap dun. Which is dun din. Natuwa ako kasi one time yung server namin sa work, kasi ko food runner. Tapos yung server namin sa work, sabi niya, Linus, I saw your picture in Google
Google reviews. Mm. Sabi ko, talaga? Hala, kaya naman. Tapos, kasi dun yun sa restaurant namin yung review. Mhm. So, yun pala, binidyo ko ng isang guest Mhm. habang nagluluto ako ng wagyu sa harapan nila. Kasi yung naman, sis natuwa ako kasi sabi ko, first time kong maano ko sa Google review na makita ko yung sarili ko tapos na present ko yung wagyu kung paano niluluto. Mhm. Ganun. Kaya natuwa naman ako. Sabi ko, okay. Kasi yun, as a beef sommelier, kailangan mo magsalita doon talaga. Explain mo yung food, explain mo yung Meat. kung saan galing yung meat, yung wagyu, Mm-mm. and then paano sila inalagaan, parang ganun. And then pag natapos na yung sinasabi mo, kailangan mo silang kausapin kasi yung niluluto mo hindi pa luto eh. So hindi pwedeng dead air. Parang podcast, hindi pwedeng dead air. So kailangan mo silang kamustahin. Okay. Are you local here or you're just visiting Aspen? Ganun. Mm. Tapos doon na magsisimula yung conversation na taga saan sila, anong ginagawa nila dito, kung vacation ba or kung meron ba silang business or something, parang gano'n. Doon na nagsisimula na on my mind like, oh my God, sana matapos na to. Grabe. Hindi pwede, pero hindi pwede dahil yun yung line of work ko. Parang Totoo. gano'n. Nakita ko na yung sarili ko, kaya 100% kaya akong sabihin na iba ako pag sa work and iba ako pag sa tunay na buhay. Parang gano'n. Ako yung pag sa tunay na buhay, gusto ko timing lang. Parang gano'n. Iingay ako pag may mga kaibigan lang, gano'n. Pero pag sa work, seryoso, dapat tapos na jolly, kailangan gano'n ako. Talaga? Iba. Okay. Pero naisip mo mag-podcast Ako, ang reason ko ba't ako nag-podcast, Linus, is curious ako. Kasi ako yung siguro hindi naman chismosa, pero matanong ako. Matanong akong tao, curious ako sa kung anong iniisip nung taong yun, bakit ganyan yung naging reaction niya, bakit ganyan yung mga choices na ginawa niya sa buhay. Parang ganun ako lagi, kahit sa totoong buhay. Minsan nga parang yung mga kasama ko or yung parents ko, sinasabi na masyado kang usisera, parang gano'n. Usisera kaya. Sabi ko, podcast kaya ako, ang dami kong tanong eh. Oo. Kaya Actually, may nakita ako sa isang episode mo. Eto, gusto ko lang i-confirm. Kasi, naglalaro kami dito ng pickleball. So, meron na rin dyan sa Pinas? Meron. Nakita ko ngayon, meron ka racket sa likod. Yung paddle. Meron. Naglalaro na rin. Sabi ko, meron na rin pala sa Pinas. So, hindi na ako mawala ng hobby pag nakauwi ako Pinas. Oo, ang dami. Ang Kasi, dami dito actually. Weekly, isa kasama to sa off ko na kailangan maglaro ako ng pickleball with friends. Parang gano'n. As in, sana. Gano'n. Marami dito. Tsaka nakaka-enjoy siya. Madali lang siyang matutunan. Akala ko nga parang kailangan mo pang mag-coach ng ilang sessions para hindi ko madali. As in, nakaka-enjoy. Parang siya, lawn tennis and ping pong combined. It's a combined, diba? Oo. Kaya sabi ko, oh my God, ang ganda. Sabi ko, nakita ko yung episode mo. Sabi ko, pickleball, wow. Sabi ko, meron na sa Pinas. Meron, diba? Marami na dito. Kailan ka uwi dito? Umuwi ka na dito. Hindi ko masaya. Para makita mo na si Martina. Para makita mo na kami. Charot. Siguro pag stable ng podcast. Ay, okay. Ano ba release mo weekly? Kung sa Pinas, every Wednesday or Thursday. Okay, weekly. Pagkagising nyo, like 7 in the morning, meron na. Parang okay. Weekly lang, isang beses lang ako mag-post. Kasi nga, ang hirap naman kung marami kang i-post. Maubusan ka ng topic pag mag-isa ka lang. Di ba yun? Ang hirap eh. Sila PMP, tatlo sila. So, kaya nila magtatlo ng recording, hindi sila maubusan. Tapos, pero yung tatlong recording na yun, dapat napopost nila yun within a week din. Kasi tatlong beses sila mag-post. So, okay lang sa akin pa isa-isa, okay lang yun. At nakakatuwa rin pag meron kang organic listener mo.
Oo. Yung galing Oo. mismo sa'yo, yung Oo. hindi galing sa iba. Oo. Ang ganda, nakakatawa. As in, ang ganda lang sa pakiramdam, parang ganun. Na hindi ko yun naramdaman sa ibang podcast ko or ganun. Kasi dito lang, as in sabi ko, ay, wow, ang sarap. Ang sarap ng lalo na pag nagko-comment sila. Tapos ang gagawin mo, mas ka tuloy na ganahan ka ulit na talagang mag-record pa. Tsaka natutuwa ako kapag kami nagko-comment tapos may nakuha sila doon or magre-reply sila doon sa halimbawa sa topic na or may kwento ako. Ibig sabihin pinakinggan talaga nila hanggang ending yung episode ko. Tapos nagkaroon sila ng output. Wala lang. Kasi parang for so long, naisip ko na, sige, nag-upload ako ng episode. Sige, upload. Parang feel ko walang nakikinig. Pero natutuwa ako, kahit friends ko lang, na may nakikinig pala talaga. Actually, kaya ako pinakinggan yung podcast mo rin dahil nga rin sa PMP. Ganun. Kasi, lalo na nung nag-guest sila sa'yo. Sabi ko, grabe naman to mga to, nakakatawa. Sabi ko, ang ganda ng topic nyo, parang ganun. Nakakatawa talaga sila. Kaya ganun. Doon ko nga lang din na appreciate yung parang go with the flow lang na raw lang na podcast guesting. Kasi dati parang may set of questions ako, kailangan ganito, ganyan, kailangan may mapulot yung... May napakinggan nga ako dun sa interview mo na paano pag ganun pala, Miss KD, yung kasi yung nakapakinggan ko yung tungkol sa cafe. Yung cafe na, collab cafe ba yun? Ay, recently. Yun, paano yun? Yun, kailangan mo mag-ready ng guide question. Oo, nagbigay talaga ako ng, parang may list lang ako ng question. Tapos parang sinegment ko lang siya kung saan napapunta yung flow ng question. Halimbawa, about sa cafe, about sa co-founder, tapos na yung saan kung makukuha yung information kung paano sign up dun sa co-working space. Ganun. Yun lang, may flow siya. Pero kasi yun, nakaset siya na talagang ipopromote siya sa podcast ko. Kaya, kailangan naka-ready. Pero yung mga guesting, mas natutuwa ako ng ganito eh. Para nakikipagchikan lang. Pero okay yung episode. Kaso lang sabi ko, parang okay, parang alam ko, sabi ko sa isip ko, parang may guide question dito. Di ba, may guide question talaga siya. Kaya lang hindi ko pa ma-master siguro na parang yung parang hindi masyadong halata na mayroon akong questions na ready. Pero hindi, okay lang din yun kasi, ilang episodes ka na nga, Miss KD? Naka 41 na yata ako. Tamin. Lalo na si Memiology, 100 plus na. Oo. 300 plus na. Diba? Ang galing. Ako pa lang ako, episode 6 pa lang. Parang ganun pa lang. Kaya yan, push mo lang. Oo. Actually, sanayan lang. Sinasabi ko The Original Podcast, sabi ko, ikaw mag-post ka na. Ikaw, hindi ko alam kung kailan ka magpo-post eh. Hindi ko alam, parang isang beses sa isang month ka mag-post. Sabi ko, sige ka, uunahan na kita. Ginagawa ko siya. Kasi, sabi ko, episode 11 na siya ngayon kasi may bago siyang pinost. Tapos, sabi ko, ako episode 6. So, sabi ko, meron kaming pre-recording na 2 pa. So, kinount ko na as 8. So, sabi ko, bilis-bilisan mo, mahabol kita. Hindi naman kasi ata naka-schedule si Martino eh. Parang, sabi niya, depende sa mood. Oo. Alam mo, actually, lines, ganyan din ako dati. As in, sabi ko pa, kinakabahan ako mag-sign up sa agency. Kasi baka, alam mo na, may expectation sila sa akin. Tapos, hindi ko ma-deliver. Pero nung naisip ko na at least may someone na nagpo-push sa'yo, di ba? Na mag-post ka ng mag-post. Kaya yun. Pero, pag naka-sign up ka sa isang agency, kailangan may certain na uploads? Na pinag-usapan nyo. Let's say, ang pinag-usapan nyo weekly. Ganun. Sila, Memiology, parang 3 times a week sila, di ba? So, yun yung baka yun yung pinag-usapan nila. Ako once a week. Same ba kayo? Hindi naman. Kayo? Same kami ng manager.
Sana naman, ako naman. Pwede. Joke lang. Joke Same kami ng manager pero magkaiba kami ng social media tsaka ng editor. Magkaiba kami ng editor. Next time, mag-guest ka ulit with Kwan naman. Kwan. Yun. I-promote mo Tawanan naman na yung podcast mo. I-promote mo Ay, naman ang podcast mo. Siyempre naman. Guys, wag niyong kalimutan, Gagi Podcast with Linus. So, nag-upload ako every Wednesday or Thursday. Yun, pagkagising yung pagbuklat ng mata nyo kahit may buka pa kayo, meron ng upload yan. So Gagi Podcast, yung usapan ko, anything under the sun, kung anong topic, yun lang. So mga gustong mag-send naman ng letter sa akin kasi paborito ko yun, yung may binabasa akong letter. Send kayo ng letter, Linus Toriano 11 at proton.me. Okay. And saan makikita ang iyong podcast? Meron ka ba sa YouTube, sa Spotify? So, yung Gagi Podcast, syempre, Spotify, hindi mawawala yun. Pero kung bibigyan ako saka sa YouTube din. Pero kung bibigyan ako ng exclusivity ng Spotify, why not, diba? Spotify na lang. Spotify. How about social media pages? Meron ka bang Facebook, Instagram, TikTok? So, may bago akong page, yung Gagi Podcast page na with Linus. Search nyo lang, Gagi Podcast with Linus. Yun. So, saka, kasi yung Instagram and then yung TikTok is pangalan ko pa rin. Mm-hmm. Yung account. Pero okay lang, kahit wag na yun. Basta may Facebook page. Ayan guys, i-like niyo yung kanyang page. Check the YouTube website, YouTube niya, channel. And sa Spotify, makikita niyo rin yung Gagi Podcast. Ilalagay ko sa episode description yung link ng Spotify niya para mapuntahan niyo din siya. Ayun, thank you so much again, Linus. Miss KD. Thank you, babes. I hope you enjoyed this podcast episode and see you on my next one. Bye-bye. Special thanks to Montesa Medical Group, Aesthetic Center, Advanced Dermatology, Age Management, and Plastic Surgery. Timeless beauty, safe and worry-free.